Itong si Senador Amy Marcos. Noong nakaraang araw, dahil nga po sa bali-balita na kung saan itong si Amy Marcos, sinisiraan niya na si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng kanyang ginawang hearing or pag-iimbestiga hinggil sa pag-aresto nitong si Digong Duterte. Mga kababayan, dahil dito sa nangyaring ito ay nanggigil na ata itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang katunayan mga kababayan, itong si Amy ay hindi na po binabanggit diyan sa mga rally. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang masasabi nyo dahil dati sa kanyang sinasabi ay 12-0. Pero ngayon mga kababayan, iba na po ang kanyang narrative. At huwag natin gawing alyansa lamang itong 10 Sabi niya ganyan, huwag nating gawing alyansa lang ng 10. Uy, mukhang dalawa. Yun natanggal, pero pinalitan niya. 11 na tao, 11 na kandidato 11 na kandidato. So hindi na 12, mga kababayan. na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at mag-alin na pagka-alyansa din tayo. So maliwanag, mga ka-GP Natics, na itong si Amy Marcos, kasi hindi na siya binanggit dyan eh. Nilagyan na, yung 12 ginawang 11, tapos dun sa pagtawag ng pangalan, hindi na rin po tinatawag o binabanggit ang pangalan ni Senator Amy Marcos. Ayan ang tawag dyan, mga kababayan, sa Bisaya, Merisi. Karma. Diba? Kaya ngayon, ang sagot ni Amy Marcos, eto, mga kababayan, mukhang itong si Amy Marcos, ang nangyayari ngayon, siya po ay nangangampanya na mag-isa. Oy, GP, totoo ba yan? Opo, tingnan nyo, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Etong si Amy, nangangampanya na mag-isa. Ay, hindi kita. Teka lang. Iba-iba kasi setup na ito eh. Tanggalin natin yung mukha ko. Yung mukha kong pangit. Ayan, mag-isa na lang dito si Amy. Di niya nakasama yung alyansa na nag-iikot po mga kababayan. Talagang sariling sikap na siya. Eh kahit ako naman, kung ako yung kapatid, no, maiinis talaga ako sa ginagawa ni Senator Amy dito. Pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako naniwala na nauumay na si PBBM dito kay Amy. Hindi niya na maintindihan. Ano? Hindi rin kilala yung mga kasama niya, guys. Yung mga kasama ni Senator Amy na nag-iikot ay hindi na rin po kilala. At syempre, dahil dyan, tinanong si Senator Amy Marcos, ano ba talaga ang ano ninyo? Ano ba talaga ang kalagayan? Ano ba talaga ang nangyayari? Nawala pa. Hold on. Yabang niya pa rito eh. Sa ano na to. Hi, Labs! Sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng bagong alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not sa alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok Yes. ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala daw balak sirain yung administrasyon. Talaga. Hindi, ginagawa mong bobo yung mga tao, Amy Marcos, sa pinaggagawa mo. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the
intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nagintay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan Imbis na sagutin na lang yung issue. Biruin mo mga kababayan, isasama mo pa yung yung may paligoy-ligoy ka pa. Ang daming sugarcoat na kesyo. Matagal silang dumating, nag-antay ako. ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin eh. Sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang uli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Eh sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gable. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Eh sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala. Nakakapagtaka kasi mga ka-GP Natics. Tingnan nyo bilang isang, kung ikaw ay may pagmamahal sa bansa natin, kung ikaw ay talagang sabihin natin nagmamahal sa mga kababayan mo, it should be, tama yung tinanong, hindi ko alam kung sino sa Remulla yung nagtanong. Kung ito iniimbestigahan ninyo, yung aresto kay Digong Duterte, why don't you also, mga kababayan, investigate to what happened to the victims of extrajudicial killings, especially to those person, to those kids, to those teenagers na namatay na wala namang kinalaman sa droga. 'Di ba? Talagang basag na basag si Amy Marcos doon Mga kababayan, but ito, naka-recess kayo. Binigyan nyo ng panahon. Samantalang nung panahon na kasagsagan ng extrajudicial killings, tama naman siguro dahil itong si Senator Amy Marcos during that time kasalukuyang senator din, incumbent senator, pero wala po silang ginawa. Walang pag-iimbestiga na ginawa itong mga to. So therefore, mga kababayan, talagang mahalaga sa kanila yung isang tao lang nakilala nila, pero wala silang pagmamahal doon sa maliliit na tao. Diba? Kaya basag siya doon kay John Vic ata yun Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako, ilan ba yung testigo na humarap para sa kabila? Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan Hindi mo talaga alam. Nagpapalusot pa. Dapat pinanood mo ulit yung recording kung paano ka makipaglaban for the Dutertes. Diba? Kasi mga kababayan, it seems like to me that you are really a bias doon sa iyong ginawang investigasyon. You are really contradicting to the statement of the other party. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Di wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Ganun naman pala dapat na nahimik ka na lang. If you are seeking for the vote of the both parties, then definitely, mga kababayan, dapat ikaw naging quiet ka na lang. Hindi ka na nagdadadakdak dyan. Kasi, mga ka-GP Natics, ang sakit, sa isang presidente, alam mo, presidente ka. Tapos, ginagawa mo lahat ng paraan para ang bansa natin ay umangat. Pero, nandyan ang kapatid mo. Laging nag-o-oppose sa'yo. Kaya nga sabi ni PBBM, yung mga dapat iboboto nyo ay nagpo-propose, hindi nag-o-oppose na nag-o-oppose. Ngayon, 11 na lang. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host.
Yun ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador, sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako, at yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako, at pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. So, ibig sabihin, mga kababayan, lahat ng pagpunta niya sa rally, kaplastikan. Doon pa lang makikita na natin na walang pagkakaisa or wala siyang concern doon sa alyansa. Kasi when you say alyansa, ito ay dapat corroborative, tawag dito, sakripisyo ng bawat kasapi ng alyansa. Pero, gusto mo banggitin yung pangalan mo, wala ka doon? Gusto mo idikit ang pangalan mo sa alyansa, ayaw mo naman na ikaw ay magpakita roon? Anak ng At maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta, tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala nyo, yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya ang mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, Alam mo, sa totoo lang mga ka-GPnatics, nakita nyo ba yung video nito ni Amy Marcos na kinuha yung kamay niya nung isang babae na magpapapicture ata sa mall? Hindi ko alam kung mall yun kasi yung area, merong mga may mga tiles. Tapos para siyang nandire. Doon makikita mo yung tao na nagpapaka-plastic lang. Kukunin mo yung boto ng tao tapos papahiyain mo. Inawakan niya sa, di ba? Ginanon siya. Tapos gumanon parang nandire. Oh, dito sa sa interview na to, parang hindi naman niya sinagot din yung umiiwas siya ng pagsagot. Iba yung kanyang isinasagot sa katanungan sa kanya. Mga kababayan, tinatamaan itong si Amy Marcos. Totoo naman Gusto niya yung boto ng dalawang party, alyansa sa mga Duterte. Yung mga Duterte nga, kay Panelo, isinusuka na siya. Ayaw sa kanya. Sabi pa sa kanya, mapagbalat kayo. 'Di ba? Tapos ipipilit mo yung sarili mo. Hindi ko nga alam, mga kababayan Ano ba talaga ang sekreto, Amy? Hindi kaya, sabi ng iba, baka naman sir, nakakatanggap din dati. Ay, hindi ko po alam kung nakakatanggap din yan nung panahon ng mga Duterte. 'Di ba? Malalaman natin yan. Kapag itong si Amy ay nadawit yung pangalan, dyan lang natin pwedeng pag-usapan. Pero hanggat ngayon, spekulasyon lang muna tayo kasi hindi natin malaman bakit ba kamping-kampi siya sa mga Duterte. Sabi pa nung iba, baka naman nadenggoy din nito ni Digong. Hindi ko rin alam. Sabi ko, akala ko ba, etong si Sara sabi nyo at si Amy, hindi ko rin alam. O, di ba? Kaya maraming spekulasyon. Sabi ko, sino ba talaga ang tunay na may relasyon? Si Digong o si Amy? Or si Sara at si Amy? Aba, mga kababayan, huwag nyo nang pahirapan ako, ha? Bahala kayo dyan mag-isip kung ano talaga yung kalagayan o ano talaga yung meron dito sa mga to. Pero malalaman natin yan pagdating ng panahon dahil may investigasyon pa naman Di ba? Kanina, lumabas na yung blind item kung sino daw yung tawag dito, nakakuha ng maraming pera. Nagtabo daw. Ibig sabihin, pag tinabo, daming pera nun, guys. Tinabo yung pera, galing sa Pogo. Hindi kaya, sabi ko nga hindi kaya, bakit ang dahilan, sabi, ang Pogo ay nakakatulong sa cash resources ng dating Pangulo, sabi ni Roque, pero yung nakuha na tax, galing sa Pogo, napakaliit. 6 na taon, ang Pogo, nasa termino ni Digong. Pero ang nakuha na tax galing sa Pogo nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, 2 taon lang.
kumpara sa 6 na taon nila Digong. Ano nangyari dun sa pera na dapat 2 taon lang dun, yung tax na nanggaling dun, 6 na taon, katumbas lang ng 2 taon. Sa makatawid, mga kababayan, may mga napunta sa bulsa. Sabi ni Mercy Mangligot, nag-effort ka nga tapos na nga nandoon na sa ICC ang idol mo, for what na mag-imbestiga ka pa, nasabon ka tuloy. Alam nyo, payang-paya na siya doon pero nilalakasan niya pa rin yung loob niya eh, di ba? Talagang yung narrative ni Senator Amy Marcos doon, paulit-ulit. Sabi ni Henry, Amy si Raulo. Jose Basa, nagpakatanga si Amy, hindi maintindihan kapatid ka o hindi. Sabi ni Neil, test in S. Ano yan? 10 in S. Hindi ko po maintindihan yan TT? Ano yung TT? Grabe kayo Kaya pala meron silang bagsakan ng pera sa Quezon. Nako, auditor, ano yan? Bagsakan ng pera, hindi ko po alam yan. Baka naman pwede nyong ipaalam sa amin yan. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po muli sa inyo. At kulang tayo, no, mga kababayan, sa topic ngayon. Nakakamiss kayo. Busy lang kasi talaga ako kahapon. Okay? Thank you so much once again, guys. Magandang gabi at ingat po tayo lahat. Salamat! Sabi ni Leo, kakaunti na lang naman ang mga supporters ng Duterte. Tansya ko 1 million lang simulat. Ano to? Simulat sa pool kasi 31M ang boto ni PBBM. 32M si Sara. 1M ang diferensya. Baka less than 1M pa yan, sir. Diba? Ma'am Mona Nases, thank you. Tita Etelyn, salamat sa pakulay. Ma'am Allen Orsanas, Eugene Tejada. Di ko alam kung si Eugene Tejada yung dating basketball player eh. Thank you so much, Ma'am Brenda Barton. Gloria Smooth, Robbie Ang. Bye-bye, guys.